Magandang umaga mga kabaka. Ngayon po ay nandito tayo sa Victor Ranch dito sa Mexico, Pampanga para sa ating insemination day ng FTAI, no? So for the past 2 years po, ang ginagawa nating program or breeding program dito sa Victor Ranch is yung standard assisted reproduction, which is FTAI plus bull. So this year, ang i-implement naman natin na breeding program ay yung ating tinatawag na intensive breeding program, which is ito yung FTAI plus resynchro plus bull. So ano ba pinagkaiba nito dun sa standard na ginagawa natin, standard FTAI program? Katulad din dun sa FTAI program, pumipili tayo ng mga baka para malaman din kung sino yung mga open at saka pregnant. Yung open, yun yung mga baka na hindi buntis, no? So sa mga open na yon, titignan natin yung kanilang ovarian structure o yung structure sa kanilang ovary, kung sino may mga CL or corpus luteum, big follicle, small follicle. So, sa mga structure na yun, pipili tayo ng mga baka kung sino pwede mag-qualify, okay? So, mga qualified na open or hindi buntis na baka or heifers or baka, sila yung isa-subject natin sa ating 10 days protocol ng program. So, usually yun, sa day 10 ng protocol, doon tayo mag-inseminate. So, tayo yung takda ng araw at oras kung kailan natin sila i-AAI o i-inseminate. So, yung standard FTA program natin, which is yun yung ginagawa natin or ginawa natin for the past 2 years dito sa Victa, nagsasama tayo ng bull 12 days after the insemination. So, bakit tayo nagsasama? O bakit kailangan natin magsama? So, since 50%, average 50% conception rate in 1 day lang yung makukuha natin sa FTAI, kailangan natin i-maximize yung breeding season. Nagsasama tayo ng bull para yung 50% na hindi mabubuntis ng FTAI, so yung tatrabaho. So, makakakuha tayo, depende sa kung gaano galing yung bull, makakakuha pa tayo doon ng 20 to 30%. Even more kung maganda talaga yung bull, no? Pero dito sa ating intensive breeding program, imbis na magsama tayo ng bull right after 12 days after the first insemination or the first FTAI, naghihintay tayo ng 30 days para mag-pregnancy diagnosis. So, malalaman natin doon kung open or buntis, kung sino yung open, kung sino yung buntis. Yung mga buntis, syempre buntis na sila, isa-separate natin sila. Yung mga open o hindi buntis, kung wala silang abnormalities, kung okay yung BCS nila, kung okay yung kanilang ovary, at wala naging problema doon sa kanilang cervix, i-subject ulit natin sila for another synchronization. Yun yung tinatawag natin na resynchronization program. So, FTAI plus resynchro o resynchronization program. At ganun ulit, 10 days protocol, day 10, mag-inseminate ulit tayo. Again, doon sa resynchro batch na yon, synchro program batch na yon, average 50% in 1 day ulit yung makukuha natin na pregnancy from FTAI. So 12 days after the insemination sa resynchro program, tsaka tayo magsasama ng bull para kunin naman o buntisin naman yung mga baka na buntis doon sa resynchro program. Okay, so last March 10, sinimulan natin yung intensive breeding program dito sa Victor Ranch, no? So, nagsimula tayo sa first batch ng FTAI, March 10, at nag-pregnancy diagnosis tayo last April 11, no? At nakakuha tayo ng 53.3% pregnancy rate for the first batch ng FTAI, which is mga genetically improved na animals yung magiging anak nila. And today, insemination day ulit natin para sa resynchro program ng 29 heads na animals, no? So, if makakakuha ulit tayo ng 50% na conception rate galing dito sa resynchro program, meaning kung i-combine natin yung 50% ng resynchro program at 50% doon sa first batch ng FTAI, makakuha tayo ng 75% na pregnancy rate o conception rate na genetically improved na. So, from today, bibilihan tayo ng 12 days dahil nga meron pang hindi magbubuntis dito sa resynchro program. Bilang tayo ng 12 days after today para naman isama yung sweeper bull nila dito. So from that, makakuha pa yun, yung bull makakuha yun ng mga let's say 20 to 30%. So all in all, dito sa intensive breeding program natin, in one single breeding season for 3.5 months, makakuha tayo ng 80 to 90% ng pregnancy rate. At 75% doon is genetically improved. Okay, so ano bang ibig sabihin
kapag genetically improve ang inyong baka. No? So, ibig sabihin nito, dahil nga yung mga similya na ginagamit natin dito ay merong mas mataas na characteristics at traits compared sa average breed nila, mas improve na yung kanilang fertility, growth rate, winning weight, yearling weight at iba pa. No? So, kung titignan natin dito, meron tayo ditong baka si number 357. Siya ay product ng ating FTI 2020. No? So ngayon, mga around 18 months old na siya. At buntis na siya from our first batch ng FTI ng intensive breeding program. So anong kaibahan niya sa average breed ng Brahman? So dahil improve na yung kanyang growth rate, mas mabilis niyang na-achieve yung recommended weight for breeding. Ang recommended weight for breeding natin ay 300 kilograms. So hindi tayo nagbabasa sa age. So, pag naabot niya yung 300 kilograms, pwede na siya i-breed kagad. So, kaya naman itong si 357, 18 months old pa lang siya, nasubject na natin siya agad for breeding, for FTI, at napabuntis na natin siya last March 10. No? So, dito naman sa kabila ko si cow number or heifer pa rin, si heifer number 373, which is kasali din siya sa ating first batch FTI. Napabuntis din natin siya. At alam nyo ba na itong si 373 ay 15 months old pa lang. So hindi po totoo yung kasabihan na ang Brahman is 2 years old bago magbuntis or 2 years old above bago magbuntis. So kaya po natin i-achieve yung 15 months old. Mas tama yung management at genetically improve yung ating animals. So ayun mga baka, kung gusto nyo simulan ang inyong breeding season gamit ang ating intensive breeding program at magkaroon ng mas mataas na pregnancy rate in a short period of time or sa mas maikling panahon, at the same time mas ma-improve yung genetic quality ng inyong herd, i-message nyo lamang po ang aming page at payawagan ang mga requirements at traits ng aming service at programs. So muli po, ito po si RJ, ang technical assistant. Salamat po sa panonood at kita-kits po tayo sa susunod na video.